Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko po alam kung saan po naputol yung video ko kasi nakapikit ako. But anyways, tuloy po tayo sa ating gawain. At panalangin po natin ulit ang ating gawain ngayon. Panginoon, salamat Panginoon at patuloy. Lord, thank you Lord for this afternoon. At kami ay yung pinagsipon-tipon. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan. Salamat Panginoon sa katatagan. Salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ingatan mo Panginoon ang lahat ng mga nasa labas Panginoon. Patubayan mo Panginoon ang gawang ito sa oras na ito. Hallelujah. Be the center of the service Panginoon. Gabayan mo ang lahat ng mga frontliners, ang mga nasa labas Panginoon, mga nasa ospital, mga hanggang ngayon Panginoon ay nasa labas ng kanilang tahanan. Pagpatubayan, gabayan mo sila Panginoon. Hallelujah, protektahan mo Panginoon ang iyong mga anak. Salamat Panginoon, pangunahan mo ko Panginoon sa maiksing gawain na to at ikaw ang maghari sa oras na ito. Salamat Panginoon. At hanggang sa pagkatapos ng service na to Lord, ikaw ang siyang maggabay sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon, pinupuri ka namin, pinulahati ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Salamat po at yun, hindi ko alam kung saan naputol yung video kanina. But anyway, tuloy po tayo sa ating gawain. Pag-uusapan po natin ngayon is about perseverance. Perseverance. Ang ibig sabihin po ng perseverance ay kung tatagalogin mo ay tiyaga, pagsisikap, katyagaan, yan po yan. At ito po ay persistent determination ng tao. So kailangan po meron po tayong pagtsatsaga. At basahin ko po itong verse na to sa inyo sa Santiago 1:2 hanggang 4. Sabi po dito sa Tagalog, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at Panginoong Jesucristo, pinaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakipamayanan ng iba't ibang bata. So, basahin po natin yung verse 2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap na walang pagkukulang. Amen. Hallelujah. Salamat po sa salita ng Panginoon. At ang sinasabi po dito, kailangan po tayong magalak sa gitna ng dumaranas na nararanasan nating mga pagsubok. At siyempre, nandoon yung topic natin ngayon, perseverance, ay nandoon ang sabi niya dito, dapat kayong magpatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Doon lang po sa verse 2, makikita na po natin na we need to consider the pure joy at we need to face the trials of many kinds. Hallelujah. At sinasabi ng Bible many times, di ba? Mga trials, mga crisis na yan, many times na nangyayari yan sa ating buhay. Hindi lamang po virus, COVID-19, but we consider it financial crisis, yan, yung mga famine, yung mga tagutom, yan, mga crisis sa kalusugan, crisis sa mga problema, pagkawasak ng pamilya at kaguluhan sa pamilya. Hallelujah. Crisis sa negosyo. Ang dami pong pinagdadaanan yan. But the Lord always tell us that we need to have a pure joy even though we are in the midst of crisis. But we were talking about now, number one, you cannot resist. Hallelujah. You cannot resist the crisis coming in our life. Hindi mapipigilan yung mga
crisis na yan, pag dumating sa buhay ng tao yan, hindi mo mapipigilan. Bigla na lang dumarating yan. Amen? Bigla na lang pong ang crisis, biglaan yan. Minsan, hindi mo inaasahan at hindi mo siya mapipigilan. Number 2, crisis will come without your permission. Dumarating po ang crisis talaga nang hindi mo naman, hindi mo na-expect. Hindi ka naghahanap hindi nanghihingi ng permission yan. Basta pag dumating yan, talagang magugulat ka. Diba? A crisis is not permanent. So yun po dapat natin maunawaan. Ang crisis po ay hindi po permanent yan. At matututo tayo sa gitna. Ay, pasensya na po kayo. Po natin ang ating gawain. Hallelujah. Dulo ko po to, technical problem. Amen. So, I repeat, our topic for today is about perseverance. Yan po. At yun po, ulitin natin, crisis we cannot resist. Amen. Hallelujah. The crisis we cannot resist, and hindi po natin mapipigilan. Crisis will come without your permission. Hindi darating po ang crisis na yan, hindi po nanghihingi ng permission, biglang darating yan. Amen? So, crisis is not permanent. Hindi po permanente ang crisis. Lumilipas po yan. Basta meron po tayong perseverance, meron po tayong pagtsatsaga, at meron tayong, malinaw pong sinasabi sa Santiago 2, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo dumarang ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kailangan po nating paring magalak. Kailangan natin ng pure joy. Even though we need to consider the pure joy in our life. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Di ba? Isa na pagsubok po, yan po ang nagpapatatag sa ating pananampalataya. At di ba, yung crisis na nangyayari sa ating mundo, diyan tayo parang mas natututo, mas na-educate tayo. At sinong naniniwala dito na di ba, yung crisis na yan, hindi yan kumbaga yan yung magiging dahilan para magbago ang sitwasyon ng lipunan natin, di ba? Di ba? Yung mga natututo na ngayon, yung mga scientists, yung mga doktor. So nagkakaroon sila ng masusing pag-aaral para sa mga pandemic na yan. Pag sinabi po kasi pandemic, ang pagkakaintindi ko dyan ay pagka lumaganap na sa buong mundo. So pag sinabing epidemic ay hindi pa po lumalaganap sa buong mundo. So kaya po sinabing pandemic, ibig sabihin lahat po, damay-damay dyan, lahat, buong mundo. So, ano po nangyayari? Number 4, virus as a second wave. Hallelujah. Meron po talagang second wave ang virus. Huwag po tayong kampante kasi kung merong first wave, sigurado may second wave. Kung may second wave, may third wave. So, ang next, yung talagang pinapanalangin po natin, hindi na po talaga lumala ang pandemic na yan. Lahat po ay tumigil na. Tapos, di ba po ano nangyari sa Singapore? Sila po ngayon, dati sila ay naging masyadong kampante, tapos hindi sila masyadong naging aware o ano nangyari po. Lalo pong nung nagkaroon ng second wave, yung COVID-19 na yan, ano pong nangyari? Lalo pong dumami yung mga nagkaroon na infect, yung mga namatay, at talagang dinumog sila ng yung nakakatakot na virus na yan. But anyways, we need to consider God is a big God. So kahit po meron tayong pandemic, ang talagang magtatanggol sa atin walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Kaya po ang sabi ng Panginoon Diyos, ulitin ko po, ang sabi niya, magalak kayo kapag kayo maranas ang iba't ibang uri ng pagsubok.
dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Magiging ganap po tayo talagang as a Christian, magiging ganap tayong solido talaga na mananampalataya ng Panginoon pagka talaga yan nasusubukan tayo sa araw, sa mga panahon ng mga pandemic. Kaya po ini-encourage ko po yung mga, lalo na yung mga unbeliever or yung mga Christian na yan, yung mga Kristiyano, na patuloy tayo magkaisa para sa ating bansa. Manalangin po tayo ng may daing, manalangin po tayong manalangin sa oras ng pandemic. So yun po, yun nga, siyempre, at wag nating gayahin yung nangyayari sa Singapore. So kung i-imagine niyo po ngayon, ang pagkakaalam ko po ay ang naapektuhan na po sa all Americans, I think 67,000, I don't know. Mga Amerikano na yan, mas ang dami na nilang cases ng mga namatayan sa Amerika. Talagang hindi pa rin tumitigil yung pandemic sa ating mundo. So, encourage ko po kayo na pagka ito pong araw ng pandemic, we need to see the bright side on it. So, kailangan natin makita yung bright side, yung number 5, yan. Kasi yung number 1 po, sabi ko, you cannot resist. Hindi mo mapipigilan yung crisis. Number 2, number 5, bright side. Pag-usapan natin yung mga, di ba? Yung mga maliwanag na, sabi nga ibig sabihin ng bright side, di ba? Yung makikita mo talagang ang Panginoon ay hindi nagkukulang. Talagang Panginoon ay talaga lalo na dito sa Pilipinas, ang nakikita ko hindi po nagkakaroon ng bright side Nagkakaroon po ng sinasabi natin na hindi po, 'di ba, yung nauuso ngayon, 'di ba? Yung mayaman challenge. Ang nangyayari, naka one challenge. Kaya imagine niyo po yung nangyayari po. Dapat po talaga i-consider natin yung bright side at maging matuto. Kailangan maging meron tayong integrity para sa ating mga mamamayang Pilipino. Pag nagpuputol-putol po yung video. Yan, kailangan i-consider natin yung talagang mas nangangailangan. Amen? When we always notice or negative, we always ang nangyayari sa atin ay lalo tayo nagkakaroon ng takot, nagwo-worry tayo, tapos mas kung ano ang susunod, di ba? Ano bang nangyayari sa mundo? Hallelujah, masyado ka stress, masyado ka nang talaga nag-aalala. Kailangan meron tayong pure joy, amen, sa ating mga sarili sa gitna ng pandemic.
doon tayo sa bright side. Di ba? Yung mga nag para yung iba mas lalo pong ma-encourage, mas lalo silang lumas ang loob, magkaroon sila ng hope, magkaroon sila ng pag paano niyang nire-reset, 'di ba? Sigurado pagkatapos ng 'di ba, tingnan mo yung nangyayari sa kapaligiran ngayon. Sarado yung mga business, tapos ang tao hindi na masyadong hindi na masyadong naglalabas. Tingnan mo ang nangyari sa EDSA, 'di ba? Dati tao pinapanalangin niya na ang EDSA daw isa sa pinaka-traffic na lugar, 'di ba? Pero ngayon, yan bumper to bumper ang mga sasakyan. Parang gumanda pa eh. Diba? Kung polusyon nabawasan, 'di ba? Hallelujah. Tapos ang ano pa mga nangyari? Parang napahinga yung mga tao. Diba? Na-relax, pahinga. At meron pa akong nabalitaan yung mga teacher diyan napahinga nga sila. Dahil wala silang pahinga, 'di ba? Yung mga teacher. Kaya shoutout yung mga teacher diyan. Shoutout sa inyo. At ngayon panahon yung mga bahay. Amen. So ano pa yung bright side na sinasabi? Mayroong buhay, binibigyan ng mga yun. Kaya po in-encourage ko po yung mga lalo na yung mga nanunungkulan po diyan. Tingnan naman po natin yung mga tao na kailangan po talagang bigyan. Kasi po kailangan po nila sa panahon ngayon yung tulong po natin. Amen. So tingnan mo yung nangyayari, yung bright side na nangyayari sa oras ng pandemic, sa panahon ng pandemic na yan, 'di ba? 'Di ba? Yung mga kasama mo sa bahay, mas nakilala mo pa ngayon. 'Di ba? Dati hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita. Tapos ngayon magkakasama kayo, 'di ba? Mas nakilala mo yung mga ugali ng mga nakita mo ngayon kung sino talaga yung mga nagmamahal sa iyo, 'di ba? Sa panahon ng crisis, 'di ba? Diyan mo nakita yung bright side. 'Di ba? Nakita mo ngayon kung sino yung mga mas nagmamalasakit sa iyo, 'di ba? At yung kagandahan po nito ay nagkaroon tayo ng, tingnan yung bright side nagkaroon tayo ng talagang pananalangin sa Panginoon araw at gabi, 'di ba? Nagkakaroon ng corporate prayer para sa mga frontliners, para sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga mahal natin sa buhay sa iba't ibang bansa, 'di ba? Nagkakaroon ng pagkakaisa sa pananalangin. Amen? Tingnan natin yung James 1:3. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Nasusubok kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Maraming mga dumarating na problema, pero dapat hindi tayo bibigay. Hindi tayo susuko. Lalabanan natin. Tayo ay magtatagumpay. Amen? Tayo ay mapapagtagumpayan natin yung problema nangyayari na yan sa mga panahon na to. Sabi sa James 1:4, let perseverance, perseverance na naman ang sinasabi, finish it
Work so that you may be mature and complete. Diba? Kailangan mo talagang i-persevere. Ay, kailangan mo talagang, yun nga, perseverance. Kailangan mong i-pursue. Kailangan mong yung level ng yung pagkatao. Diba? Kailangan maging matured po tayo. May be matured and complete, not lacking anything. Amen? Diba? Kailangan sa panahon ngayon, dito ka matututo talagang mag-mature. Diba? Dapat pala nag-save ako. Diba? Para sa panahon ng crisis, makakasurvive kami family. Dapat pala kamukha ngayon, napapansin natin, hindi talaga maraming tao sumasama ang loob, maraming tao nakikipag-away, maraming tao nawawala sa rules, nawawala sa sariling sa sarili nila. Pero inaaway yung kapitan, inaaway yung mayor, inaaway si Gob, sino-sinong inaaway sa gobyerno dahil hindi nga nila nakukuha yung dapat na para sa kanila. Di ba? Kung magkaroon tayo talaga ng kung talagang makikita mo itong pandemic na to, kasi na po, magpuputol-putol yung may naglalag po. Yan po, sa panahon ng pandemic na to, ito talaga yung panahon na matututo tayo kung paano tayo magkaroon, maging mature, lalo na sa spiritual nating pamumuhay. Amen? At para hindi na po tayo sa susunod magkulang. Amen? Ano po sabi dito? Let perseverance finish it. Work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Pagdadaanan lang po talaga ng tao yan. Magmamature po ang mga tao. Matututunan nila ano ba yung talagang dapat paghandaan, matututunan nila yung talagang ano ba talaga ang dapat gawin. At yun nga, di ba, kung kailan ka, wag na po nating hayaan na mapahamak yung bawat pamilya, pamilya natin, lalo-lalo na sa virus na yan. Pag sinabi po talagang wag kayong lalabas, sundin po natin. Biro mo, ang curfew po dito sa amin, dito sa Cabanatuan, ay 5 p.m. Pero nakikita ko po, ang dami pa pong lumalabas. Diba? 5 p.m. na. Tumatakas pa rin. Diba? Kaya po, kailangan po natin bantayan, kailangan po mag-mature tayo. Wag na po natin hintayin na isa po sa pamilya natin ma-infect sa virus. So, yun po. Yan po, isa pong babala para sa ating lahat. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng sariling pag-iingat sa ating mga, lalo na sa pamilya natin, sa sarili natin. Tingnan nyo po nangyayari lalo na sa Amerika, di ba? Imagine nyo, hindi ko masyadong if I'm not mistaken, 67,000 na ang namamatay. Imagine mo yan. So, ang dami na po ang na-infect. Kaya kailangan po talaga seryosohin po natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. At ang sabi po dito, dito tayo talaga, pag talaga tinignan mo yung bright side, magmamature ka talaga eh. Pero mo, sa oras ng pandemic, dito mo marirealize na yung hindi mo nagagawa nung bago dumating, yung nagagawa mo ngayon, i-compare mo doon sa yung nagagawa mo doon sa nung hindi pa lockdown, di ba? Di ba nung hindi pa lockdown, hindi pa nagkaroon ng paghihigpit sa government, mas marami tayo nagagawa, di ba? So kailangan balansehin po natin. Kailangan po sundin po natin itong James 1:4. Ulitin ko let's perseverance finish it. Work so that you may be mature and complete, not lacking anything. We need to mature, guys. We need to develop, we need to level up our maturity. Kailangan mag-mature tayo sa Panginoon, sa spiritual natin buhay. 'Di ba? Yung balikan natin yung 'di ba nung hindi pa lockdown, marami tayong ginagawa sa mga outreach, mga ito po sa mga mga lingkod po ng Diyos, sa mga nagse-serve talaga. 'Di ba po, nung hindi pa lockdown, nakakapunta tayo sa mga bahay-bahay, nakakapag-discipleship tayo, nag-evangelize tayo, nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang mga gawain. Meron tayong mga gig, meron tayong mga crusade
meron tayong mga feeding program, di ba? Ngayong panahon ng lockdown, ngayon mo ma-appreciate na yung palang mga ginagawa mo na yon hindi mo na kayang gawin sa panahon ngayon. So ngayon po, ang gagawin po natin, talagang magmamature po tayo gagawa tayo ng kapamaraanan ngayon through the use of online, 'di ba? Social media. Yan. Yung mga ano po natin, mga activity natin outside the house, ano na po, masyadong makukompress na po yan, masyado ng limited yan. Kasi po, mas tinitingnan natin yung safety. Amen? Kailangan po natin talagang sundin yung sinasabi ng government. Amen? So yun po, kailangan i-turn natin yan sa positive. Biro mo, ang sarap kaya na ngayon natuto tayong manalangin, ngayon natuto tayong mas manatili sa presensya ng Panginoon. Ang tao ngayon, pinangahawakan na lang nila yung salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, mas marami ngayon natuto, mas marami ngayong talagang nabuhayan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya, ang Panginoon talaga tuturuan niya tayo at tuturuan niya tayo talagang dumaan sa mga pagsubok para tayo ay maging matatag, para yung pundasyon natin talagang lumalim sa panahon na to. Amen? Pero mo, pupunta ka sa dati, sugod lang tayo ng sugod, di ba? Ngayon, hindi ka na makasugod. Kasi, iniisip mo, baka mahawa ko, baka may virus, baka maapektuhan ako. Ngayon, di ba? Naiisip mo na, uy, ngayon, medyo limitado na. Ayun, namimiss mo na ngayon yung mga ginagawa mo. Di ba? Yung mga pagpupunta-punta mo sa dagat, pagpunta-punta mo sa mga gawain sa iba't ibang lugar, pagpunta-punta mo sa sa Boracay, sa iba't ibang mga magagandang lugar dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, di ba? Ngayon, hindi mo na magawa yan. Di ba? Ngayon, kung talagang titingnan mo, ngayon, ma-appreciate mo ngayon kung anong meron ka. Sa panahon ngayon, ma-appreciate mo kung anong meron ka sa bahay mo. Di ba? Kung meron ka sardinas dyan sa bahay mo, kailangan maging ano ka dyan. Di ba? I-feel mo yung sardinas na yan, tuna yan. Di ba? Tuna, belly, di ba? Makikita mo, talagang titingnan mo yung bright side Di ba? Sa panahon ngayon, di ba? Limited lang talagang resources. So talagang makikita mo yung ngayon mo ibabalyo yung mga maliliit na bagay na meron ka. Di ba? Tingnan mo ngayon. Ngayon, hindi ka makalabas. Ngayon, yung sasakyan mo, hindi mo mailabas. Di ba? Pupunta ka lang sa palengke, limitado pa. Di ba? Iba yung lugar, di ba? Isang beses ka lang pwede pumunta sa market. Dito, parang ganyan Isang beses lang may schedule. So, susulitin mo na yon para in the whole week, dito sa Mayapyap, dito sa Cabanatuan, Mayapyap, ang alam ko Monday. Diba? Imagine mo yon. Pwede ka magpunta sa iba pero yung market day, iba na. Diba? So, kailangan po natin makita yung bright side. Even though meron tayong pandemic na nararanasan. Number 6, when you mature, you gain resources. Tama po yun. Pag tayo po ay nag-mature, talagang mag-gain ka ng mga resources, 'di ba? Pag nag-mature ka sa iyong spiritual life, 'di ba? Mas i-bless ka ng Panginoon, mas bibigyan ka ng mga resources, 'di ba? Dati ang pananampalataya mo ay napakababaw lang, ngayon sobrang tindi na ng pananampalataya. Amen. Kahit daanan ka ng mga malalaking problema, baliwala na sa iyo. Panginoon at meron kang pagtitiwala sa Panginoon, yung trust mo sa Panginoon, di ba? So, when you mature, you gain resources. Sa mga unbeliever po, kailangan po natin talaga mag-mature. Amen? Kung ngayon nanalangin ka sa Panginoon, subukan mo ngayon magbasa ng Bible, saliksikin mo kung sino ba talaga ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So, kailangan po natin mag-mature talaga. Yan. Paano na-identify yung matured na tao? Sabi dito, lahat ng desisyon, madalas tama yan.
Pag ikaw nag-matured ka sa finances, nag-matured ka sa iyong mga sa business mo, matured ka sa pamamalakad mo sa iyong buhay, sa ikabubuti mo, talagang sabi ng Panginoon, when you experience you matured, you gain resources. Ang sabi dito, lahat ng desisyon, madalas tama yan. Tingnan natin yung verse 5. Sa James 1 verse 5. Sabi dito, if any of lack wisdom, you should ask God. Amen? Hallelujah. Kung talagang nababawasan yung kaalaman mo, wala kang ibang hihingan ng tulong dyan para maragdagan niya, kung hindi, madagdagan yan, kung hindi ang Panginoon natin, who gives generously to all without find fault, and it will be given to you. Diba? Bibigyan ng Panginoon yan, huwag kang mag-alala. At ang Panginoon ay talagang generous yan to give. Amen? So number 7, ask for God wisdom. Amen? Talagang ingit po tayo ng wisdom sa Panginoon para po talaga ma-overcome natin yung mga crisis na yan sa buhay natin. Verse 6, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Diba? Kaya yung mga duda-duda na yan, tanggalin na natin. Masyado tayo nagdidepende kung ano yung sitwasyon mo. Tingnan mo yung sitwasyon ng Panginoon sa buhay mo. Ano ba yung sitwasyon niya na gusto niya sa'yo? Diba? Yung mga malaking breakthrough na nanggagaling sa Panginoon. Diba? Kasi yung iba nagdududa Nagdududa sa buhay nila, nagdududa sa finances nila, nagdududa sa ministry nila, nagdududa sa mga tao, nagdududa sa mga resources nila. Diba? Wala silang fulfillment. Wala silang fulfillment na sa pag-iisip. Diba? Ano po ang sinasabi ng Panginoon? Sabi niya, diyan talaga masusubukan yung faith mo. Diba? In times of crisis. Produce action to the future. Pag nag-doubt ka, wala kang matatanggap sa Panginoon. Sino naniniwala doon? Pag meron kang doubt, talagang hindi ka makaka-receive from God. Amen? Napaka-importante po yan. Talagang, tingnan natin yung verse 7. That person should not expect to receive anything from the Lord, and such a person is double-minded and unstable in all they do. Kung talagang double-minded ka sa Panginoon, talagang mahihirapan ka na makareceive. Diba? Kailangan mo talagang kailangan maniwala, kailangan magtiwala ka. Yung imposible na isip mo, ibigay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo sa Panginoon yan, huwag kang magdalawang isip, kaya niya yan, tutulungan ka niya. Sigurado, meron at meron darating sa buhay mo. Magiging stable ka, hindi ka na magiging ganyan-ganyan, hindi ka na pawindang-windang ang buhay mo. Pati pananampalataya mo, nagiging pawindang-windang na kasi kung nagkukulang ka ng pananampalataya. Diba? Isa ng pananampalataya mo nasa isip lang. Wala sa gawa. Isa iniisip mo lang yung pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, with action yan. Amen? Diba? Paano ko nasabing with action? Bago ka magkaroon ng faith, kailangan may action. Diba? Kunwari, ikaw ay tutulong sa church. Kunwari, ikaw ay magbibigay sa church. Diba? Mauna mo yung action mo. Diba? Magbigay ka muna. Then you will see. Diba? Then you will experience. Amen? Ganun po. Tapos magkakaroon ka ng pananampalataya. Makikita mo kasi, mas lalong madaragdagan yung pananampalataya pag sinusubukan mo yung sarili mo pagdating sa iyong pagbibigay. Mas lalong madaragdag yung pananampalataya mo pag nasusubukan mo yung sarili mo sa pagkilos mo sa Panginoon. 'Di ba? When you serve and do it all day in your life, you start to serve God. I believe there is a miracle every morning. Amen. Kaya mangyayari po talaga yung talagang pangako ng Panginoon sa atin. Magiging stable lahat sa buhay mo. Sa panahon ngayon, tanggalin na natin yung mga negative. Kailangan tanggalin na natin yung mga negative sa buhay natin. Sundin natin yung sinasabi dun sa James. Diba? Diba? Anong sinasabi sa James? Let perseverance finish it. Work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Diba? Magiging kumpleto ka, hindi ka na magkukulang. Amen? Tingnan natin yung maganda pang mangyayari sa buhay natin.
Huwag natin tingnan yung mga negative na nangyayari sa kapaligiran. Tingnan natin yung magandang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo sarili mo, hindi pa tapos ang laban. Diba? Hindi pa tapos ang laban, kapatid. Pagkatapos ng lockdown na yan, tuloy-tuloy pa yan. Ang oras po, paabante yan. Pa-clockwise. Hindi po yan pabalik. Diba? Wala naman tayo nakitang kailangan po talaga the show must go on. Diba? Kahit anong pandemic, tuloy-tuloy lang. Matuto po tayong talagang matutoy tayong manalangin sa Panginoon, matuto tayong mag-serve sa Panginoon kahit may pandemic. Diba? Kaya po natin gawin yan, tulong-tulong, kailangan natin gawin yan. Hindi po kami, porque pastor kami, kaya na, nagagawa namin to dahil pastor kami, hindi po. Lahat po tayo, kaya po natin gawin yan. Kaya natin i-share yung salita ng Diyos, magpalakasan tayo sa bawat isa, at yung mga nanghihina, bigyan natin sila ng magandang salita galing sa Panginoon. Amen? At syempre, yun nga, tanggalin natin yung mga negatibo, sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Tingnan natin na may maganda pang mangyayari sa buhay natin. Hindi nga, hindi pa tapos ang lahat. The show must go on. Diba? Tuloy-tuloy lang. Kailangan kasi meron kang hope. Kailangan meron kang faith. Diba? Pag meron kang hope, at meron kang faith, at meron kang trust, talagang, I believe, wala kang doubt sa Panginoon. Hindi ka double-minded. Diba? Pag double-minded ka, yan ang isang matututunan natin ngayon. Ang double-minded, mahirap makareceive yan sa Panginoon. Ang double-minded, hindi mahirapan siyang mag-receive sa Panginoon. Amen? Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. Amen. Basahin po natin. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen. Kung sino man po talaga ang gustong humingi ng tulong sa Panginoon dito, sa oras na ito, ng pandemic na to, at i-declare po natin itong 2 Corinthians 5:17. Diba? Kailangan natin makareceive, kailangan natin ma-renew na tayo sa panahon ngayon. Kailangan natin tanggalin na yung luma nating pag-ugali, kailangan maging mature tayo, yung luma ng pag-ugali, papalitan ng Panginoon na bagong sistema yan, bagong kaisipan yan, bagong pananampalataya, mas mataas na level ng pananampalataya at mataas na level ng pagsamba sa Panginoon. Amen? At bibigyan ko kayo ng tips. Amen? 5 tips. Bago tayo matapos. Number 1, dream again. Amen? We need to dream again. Mangarap ka muli. Kailangan sa panahon ngayon, mangarap ka. Hindi porke nangyari na yung pandemic sa buong mundo, hindi ka na natigil na yung pangarap mo. Mangarap ka pa rin. Kasi ang Panginoon, gusto niya tuloy-tuloy. Di ba ang orasan? Clockwise, tuloy-tuloy yan. Hindi yan pabalik, hindi yan pa-backwards. Meron ka ba nakitang tao naglalakad paatras? Di ba? Wala. Tayo po ay nakadesign to move forward. Amen? Papaano? To move forward in spiritual ways, in spiritual life. To move forward in we need to follow the path of the Lord. We need to embrace, amen, the peace. Amen. We need yung kapayapaan, kailangan i-embrace natin yan. Amen. We need to learn how to develop our prayers. Amen. Kailangan mag-level up po. Hindi po tayo atras. Kailangan puro paabante tayo. Spiritualist. Kahit may pandemic, wag po tayong mawalan ng diskarte. Ituloy-tuloy natin kung paano nating alagaan ang mga mas nangangailangan. Alam niyo po, malaking reward po sa Panginoon yan pag ikaw ay natutong mag-mature sa Panginoon. Amen. Number 2, have discipline. Amen. Kailangan madisiplina po natin yung sarili natin. Kung meron po talaga dapat tayong matutunan, kailangan i-absorb natin. Di ba? Kailangan madisiplina tayo sa oras, sa Panginoon, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At sa pagsunod
sa gobyerno, pagsunod sa Diyos. Di ba? Kailangan madisiplina po tayo. Amen? This is the time. Number 1, to dream. This is the time to discipline. Number 3, plan and manage your life with God. Amen? Kailangan magplano tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi na po tayo magpaplano ayon sa kalooban natin. Amen? Hindi na po tayo nabubuhay sa flesh. Nabubuhay po tayo ngayon ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung maaari nga, hindi na masyadong importante lahat ng bagay. Ang importante na lang kung ano ba talaga yung connection natin sa Panginoon. Amen? Ano ba talaga tayo sa Panginoon? Di ba? Ano ba talaga ang layunin ng Panginoon sa buhay mo? Kailangan po, yan po ang kailangan pagtuunan natin ng pasingin. Number 4, strategy of God in our lives. Kailangan malaman po natin yung mga strategy, yung mga techniques, yung kung anong kailangan ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Panginoon, yung dito sa Santiago, di ba? Ang sabi niya, mga kapatid, magalak kailangan natin panghawakan yun. Di ba? Yung iba nalulungkot, yung iba nag-aalala, yung iba nangaaway, yung iba ginugulo yung isang tao, yung iba nakikigulo, di ba? Kailangan magalak po tayo sa Panginoon sa araw-araw sa ating buhay kasi hindi po tayo dinesign ng Panginoon para matakot. Hindi po tayo dinesign ng Panginoon para mapasailalim sa gawa ng kaaway. Dinesign po tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng matinding pananampalataya at pangahawakan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Diyan po tayo dinesign ng Panginoon. Kung ano po ang layunin ng Panginoon sa ating buhay, yan po ang mangyayari. Hindi po mangyayari yung layunin ng tao, layunin mo, kung sino man. Ang mangyayari po, yung layunin ng Panginoon lang ang mangyayari sa bandang ulo. Amen? Number 5, don't be blind. Opportunity. Meron pong opportunity, wag po tayo magbulag-bulagan. Meron pong opportunity before and after this pandemic. Kaya po wag po tayong magsawang mabuo yung ating pangarap. Amen? Tuloy-tuloy lang. Even nandito ka sa loob ng bahay, ako nga na-lockdown dito sa church. Pero hindi ako nadidepress, hindi ako na-stress, hindi ako nagkakaroon even though wala akong magawa. Ngayon talaga sa panahon ngayon, wala ka talagang magagawa kung hindi manatili talaga ang manalangin sa Panginoon. At ito po, isang lesson to sa atin, even though dumating yung matapos yung pandemic na yan, kahit pwede ka na sa labas, kailangan lalo ka pang mag-init sa Panginoon, lalo ka pang magmahal sa Panginoon, mas lalo mo pang mahalin yung kapwa mo, mas lalo ka pang magkaroon ng habag sa kapwa mo at sa sarili mo at sa pamilya mo, di ba? At i-treasure natin lahat ng mga kung anong meron tayo. Amen? Pasalamatan natin yan lahat sa Panginoon. Amen? Kaya po, talaga itong topic na to ay ito pong perseverance, talagang napakaganda po sa ating buhay. Imagine niyo talagang doon pa lang sa James, makikita natin, i-consider natin yung pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, di ba? Maraming trials na darating, hindi lang po ang pandemic, hindi lang po ang virus, COVID-19 ang darating sa ating buhay. Marami pa po yung darating. Wala pa po yan. Kaya po, kailangan sa panahon ngayon, lalo tayong maging matured sa ating Panginoong Jesus. Amen? Mas lalo tayong mag-init sa gawain ng Panginoon. Mas lalo tayong magbabad sa presensya ng Diyos. Kailangan nating magbasa ng Bible, talagang pakiramdaman natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay, di ba? Yan po kailangan natin na maranasan sa panahon ngayon. And after the pandemic, ay sa palagay mo ba tapos na yung pandemic? Tapos na yung Christian life mo? Pananatili mo sa presensya ng Panginoon? Hindi pa. After this pandemic, kailangan mas lalo kang maging aggressive, mas lalo ka pang maging masipag, mas lalo ka pang talagang tumindig sa Panginoon. Di ba? Lahat ng Kristiyano, lahat ng anak ng Diyos, lalong pagpapalayan pag ikaw ay hindi ka duda sa iyong mga ginagawa. Tanggalin na po natin yung double-minded spirit.
Amen? Kasi pag double-minded ka, may doubt ka pa eh. Hindi ka pa makakilos dyan. Alam yung mga nagdadalawang isip sa Panginoon. Hindi sila sigurado sa ginagawa nila. Amen? Kaya po kami gigil na i-share ang salita ng Diyos sa buong mundo. Gusto at gusto niya ikaw wag ka na mag-isip. Expert to Bible. Diba sinasabi naman malapit na dumating ang Panginoon. Di natin alam yan. Pero the show must go on. Tuloy-tuloy lang. Ang buhay po, we are created. Buhay po, pasulong yan, hindi pa atras. Amen. Kaya topic po natin, kailangan meron tayong pagtsatsaga sa pananampalataya, pagtsatsaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagtsatsaga sa pakikinig, pagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang kailangan nating gawin ngayon sa panahon ng pandemic. Imagine niyo hindi bumababa magising na tayo sa katotohanan. Wag na po tayong kailangan po wag na po tayong nagpa-apektong masyado. Kung may nakikita tayong dami na mamatay, wag tayo magpa-apekto. Kailangan the life must go on. Diba? Life must go on. Diba? Hallelujah. Sabi mo sa iyong sarili, life must go on. Amen? So, we need to do this. Amen? This kind of works, mighty works of God. Amen? Yung mga yan, kung i-recap mo, ang dali lang intindihin eh. Diba? You cannot resist. Diba? Crisis, you cannot resist. Number 2, crisis will come without your permission. Bigla-bigla nang dumarating yan. Number 3, crisis is not. Tapos din yan. Lungkot. May katapusan yan ha. Pero may darating pa rin. Doon tayo mas lalo magiging aware sa mga darating na pagsubok sa mundo natin. Diba? Ulitin ko. Number 5. Ano ba sabi sa number 5? Look up. Look. Just see the bright side. Amen? Tingnan mo yung bright side. Hindi yung tingnan mo yung mga negative. Tingnan mo. Alam mo, kaya gaganda lang ang buhay ng tao pag siya tinanggal niya yung negatibo sa buhay niya. Gaganda yung pananaw niya. Gaganda magkakaroon siya ng kapayapaan. Pag tinanggal niya yung mga negatibong nakikita niya o nararanasan niya sa buhay niya. Self-conscious, tabi mo lang yan. Alam nyo, salita lang yan, oh, dalawang word. Self-conscious. Oh, itabi mo yung self-conscious mo. Palitan mo ng positive conscious. Palitan mo ng positibong diba? Ulitin ko yung verse natin, yung pinaka-main verse natin. Santiago 2 hanggang 4. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayong kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Diba? Napakaganda ng verse natin ngayon. Talagang makikita mo yung bright side. Makikita mo yung talagang sinasabi ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya ka nalulungkot kasi hindi mo alam yung bright side. Kaya ka nalulungkot, hindi mo alam yung James 1, 2 hanggang 4. Subukan mo pa kapatid, pangawakan yung verse na yon para ikaw ay magkaroon ng perseverance. Di ba? Para ikaw ay magtindig sa Panginoon. Amen? Daraanan mo lang yan. Diba? Sabi ko nga yung tips ko, ulitin ko bago ako magmanalangin ha. Yung mga tips ko, 5 yan. Sabi ko, dream again. Mangarap ka muli.
Number 2, have discipline. Number 3, plan and manage your life with God. Kasama ang Panginoon, ha? Kasama ang Panginoon. Number 4, strategy of God in our lives. Yung po, tingnan sa yung strategy ng Panginoon, hindi na po yung strategy mo. Yung mga bulok na strategy natin, dapat binabaw na yan sa lupa o sa tubig. Dapat binabaw na sa malalim yan. Huwag mo nang balikan yan. Tingnan mo yung strategy ng Panginoon sa iyo. Number 5, don't be blind on your opportunities. Huwag kang maging bulag sa mga opportunity. Maraming darating na opportunity. Kahit nandito ka ito nararanasan natin na pandemic na yan. Marami po tayong mararanasan na kabutihan ng Panginoon once na tayo ay nagtiwala sa Panginoon. Amen? Kaya po sa oras na ito, ipapanalangin ko po kayo, lalo-lalo na yung mga bago nakikinig, at mabuhay po tayong lahat at tayo ay pag-iingatan ng Panginoon. Ako'y naniniwala, kung sino man ang walang duda sa Panginoon, siyang makakatanggap ng maraming pagpapala. Kaya panalangin ko po kayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat. Sabay niyo po ako sa maikli panalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat sa oras na ito at kami nakatanggap na naman ng iyong mga salita. Hallelujah. Salamat sa buhay at kalakasan. Panginoon, sa oras na ito, patawarin mo kami sa aming pagkakasala simula nung ako'y maliit at sa kasalukuyan. Hallelujah. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking sariling tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah. Kung ikaw yung tao na yon na sumubay sa aming panalangin, ikaw ay nakatanggap na ng salvation. Amen. Sa oras na ito, pananalangin naman kita. At sa lahat ng mga nakikinig, papanalangin ko po kayo. Hallelujah. Panginoon, salamat. Thank you for all your grace, Panginoon. Thank you for your kindness, for your love in us. Hallelujah. This moment, Lord, we enjoy spreading your words, Panginoon. Your powerful message, each and every one of us. Thank you, Jesus, for your mighty works, for your extraordinary love. Hallelujah. We believe your blood will be our comfort, our protection, our divine protection, our healer, in Jesus' name. By your stripe, we are healed, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Hallelujah. Take care of your children, Lord. Hallelujah. Most especially to all family, Novecia, and also the members, hallelujah, the leaders of Love Fellowship Church International. Hallelujah. Wisdom and understanding, Lord. Give them joy, Lord. Give them happiness, hope. Hallelujah. Complete their package, Lord. Complete their anointing, Lord. And by your mighty words, they will be restored and they will be delivered in Jesus' name. Thank you, Lord, for the blessing, for the miracles upon miracles. Thank you, Lord, for the favors upon favors in our life. Salamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang gawa. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Ito po ang aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Papa natin si Lord. Thank you po. At syempre, after this message, don't forget to follow us. Kung hindi nyo po naumpisahan, ita-transfer ko po to sa aking YouTube channel, Pastor MC Gabriel. Just follow my YouTube channel. Makikita nyo po doon lahat ng mga videos, lahat ng mga preaching ko, at makikita nyo po doon yung pong mga medyo mga funny videos doon, wag nyo na masyadong ano yun. Ang tingnan po natin yung mga preaching, mga alita ng Panginoon, yung mga Sunday service namin, yung mga Wednesday service, mga
Afternoon service, makikita nyo po doon lahat. Morning service, makikita nyo po doon. Follow nyo po, Pastor MC. Yan po, Pastor MC Gabriel. Makikita nyo po yan sa YouTube channel. Makikita nyo, ipopost ko po yan sa ating FB account. Okay? Para po mas lalo po tayong, mas lalong ma-enhance, mas lalo po talaga tayong ma-restore. Amen? At salamat po sa pakikinig. At i-share nyo po yung ipopost ko pong pag na-transfer ko po sa YouTube, yun po ang i-share nyo para po mas marami po makapakinig buong mundo. Bakit ko po i-share ito? Para po buong mundo marinig po ang salita ng Diyos. Kasi po sa Facebook po, limited lang po yung mga kaibigan natin. So pag po na-share natin sa YouTube, buong mundo po sigurado, mas mabilis po makakalat ang salita ng Diyos. Kaya po tulungan niyo po ako na maihayag ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Ako nga po muli si Pastor MC, naglilingkod at sumusubaybay sa lahat ng pamilya ng Love Fellowship Church International. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos at mabuhay po tayong lahat. At pagpalain din po yung mga bagong nakapakinig sa programang ito. God bless po. Saludo po kasi.